Oy! Eto na! Inannounce na ng Kawasaki ang all-new for 2026, ang Ninja ZX-10R. Teka, all new nga ba? Kaya tara, samahan nyo akong silipin ang bagong ZX-6R na may winglet. ZX-10R pala. Sa mga hindi po familiar sa ZX-10R ng Kawasaki, ito po yung 1000cc superbike nila na ginawa para makipag-compete sa Yamaha R1, sa Gixxer 1000 ng Suzuki, sa Honda Fireblade, ano pa ba, Ducati Panigale V4 at kung ano-ano pa. Pagkatapos ng 6th Gen ZX-10R, ito yung from 2021 hanggang 2025, nilabas din nila sa wakas ang 2026 10R. Ito yung pang 7th Gen. Actually guys, expected na natin to kasi base sa timeline ng Kawasaki, kada 5 years sila kung magpalit sa ZX-10R. Balik lang tayo saglit sa nakaraan. Taong 2011 hanggang 2015, dito inintroduce ang traction control sa ZX-10R as standard ABS na kung tawagin ay Kawasaki Intelligent Braking System, pero naka-LCD pa kayo dito. So, abante tayong onte, 5th Gen sa X10R. Ito yung 2016 to 2020. Ito yung masasabi kong paboritong bike ng karamihan. Ang dami ko nakikita nito eh. Then 6th Gen, ito yung 2021 hanggang 2025. Dito na nila binago ng gusto ang itsura ng ZX10R. Ito yung hito na headlight, kung ano-anong electronics na din ang nadagdag tulad ng cruise control, riding modes, TFT display, at kung ano-ano pa. At taong 2026, ito na, binago na nila ang ZX10R ng bahagya. Isa-isayin natin kung anong mga bago sa kanya. Meet the 2026 ZX-10R. Syempre green pa rin, hindi mawawala sa Kawasaki to. Pero this time, itong decal na to, una nilang pinakita yung ganitong kulay sa mga mas mababang displacement superbike nila tulad ng 6R, 4R. Green na may halong white and blue, pero napaka minimal din. Gusto ko yung font ng ZX logo dito sa gilid. Grabe, ang ganda nito. So malinis na decal, which is nice. Also Ninja logo sa baba na may maliit na ZX-10R sa bandang gitna. Ang pinakamalaking kapansin-pansin na pagbabago sa ZX-10R ay itong winglet. Ganito na ang itsura niya. Actually guys, ewan ko lang kung napanood nyo lately yung upload natin. Naglagay ako ng winglet at halos ganito ang itsura niya. Hindi ko inaasahan to. Sakto-sakto yung upload ko ah. So ayon sa Kawasaki, mayroong 25% increase ng downforce dito sa bagong winglet na nilagay nila. Ako, aminin ko sa inyo, maganda yung winglet niya. Blue winglet sa green body. Well, di na masama. Pero kung ginawa nilang blue yung mugs, parang mas okay, no? Para sa akin itong winglet, sobrang okay ng ginawa ng Kawasaki dito. Well, actually, expected na natin to. Kasi kung napapansin nyo, sa Yamaha R1, actually yung wala na palang R1, Yamaha R1M, dati walang winglet, nagkaroon ng update, nilagyan nila ng winglet. So yun, 2025 R1M na. Pinaka-OA na winglet na ata na nakita ko sa isang production bike, yung BMW na S1RR, yung latest ngayon. Also yung Gixxer 1000 ng Suzuki, nilapagan nila ng winglet. Yung cute na winglet. At huling nakatanggap ng update ng ganito klase accessories ay ang 10R. Pero pagdating sa headlight, ganito yung sa X6R eh. Akala ko all this time, pakirat siya ng pakirat. Kasi yung 21 to 25 10R, yun yung hito. Ang litang headlight nun eh. Akala ko mas tindi pa sa nila. Pero hindi. Mas malaki to eh. Medyo bulky ang itsura ng front end ng 26 10R. Pero kung ako ang tatanungin nyo personally, sarili kong opinion to, mukhang 2026 pa yung 2025 10R eh. I mean, kung itong 25 10R, lagyan mo ng winglet, parang mas modelo pa kumpara dito sa bagong nilabas nila. Then, reposition ram air intake sa harapan. Dude, parang ZX-6R talaga to. Salpa ka mo ng steroids ang 6R. Ganito magiging tsura. Lagyan mo ng wings. Okay na yung winglet eh. Pero, ewan ko. Siguro mag-grow din sa atin to soon. For the windscreen, ito pa rin yung windscreen na nakita natin dati. Kung bibili kayo ng aftermarket, magdo-double bubble kayo. Kakasya pa rin yung windscreen ng 2021 dito sa 2026 10R. Also, yung mirror niya pares na parehas. So, ram air intake, headlight, tsaka winglet lang na bago dito sa front end. So, ito yung KRT ngayong taon, 2025. Then, for the 26, ito yung tsura niya. So, sa front end, mas malapad siya. Same rotor, same mugs. Pero itong caliper, mukhang mas mataas lang yung contrast nitong 2026 10R na picture. Pero I think this is the same caliper. Atras natin onte. Okay, so binago nila ng bahagya yung bandang babang fairing, side fairings. Pinutol nila.
By the way guys, nagkaroon ng bahagyang tweaks pagdating sa engine. From 203 horsepower sa 2021 to 2025 10R, 200 to 203 horsepower, mga ganon. Dito sa bago, 193 horsepower na lang meron kayo. And when it comes to torque, nag-tune down ng bahagya from 114 Newton meters na naging 112 Newton meters na lang. Well, mas bumagal ng bahagya dito sa bagong 10R. Pero 193 horsepower. Mabilis pa rin yun ha. Okay, sa tangke, halos ganun pa rin. So, yung mga tank grips ng old version, also tank pads, papasok pa rin dito. Sa upuan, wala, ganun na ganun pa rin. Walang labis, walang kulang. At pillion seat, ganun pa rin. Tail section, ganun pa rin. Same chassis, same swing arm, same stock exhaust. Halos pares lang dito sa bandang rear section. So majority ng updates sa bodywork nasa harapan is pang malaking pagbabago dito sa 10R ang mas malaking TFT display. So yung dating 4.3 inches TFT sa 2021 to 2025 10R naging 5 inches na siya. Itong bagong display ng Kawasaki, para sa akin mas naging user friendly siya. Kailangan tinititigan ko siya ngayon, para siyang display ng isang naked bike na nilagay sa Superbike. Ewan ko, siguro tumatak lang sa akin yung itsura ng bagong display ng Z9. Tapos nilagay dito. Anyway, at least malaking display nyo. Pero halos lahat ng nakalagay dito sa bagong display meron din sa lumang 10R. Pwera lang sa isang bagay, itong fuel gauge. May mga ibang nagsasabi na wala daw fuel gauge yung 10R. Well, actually guys, meron. Hindi nyo lang alam. Tsaka hindi siya yung traditional fuel gauge na nakita nyo. Kung makikita nyo sa lower left display ng 2021 to 2025 10R, meron doon nakasulat na fuel. So every time na nagpapagas ako, nai-reset ko yun para matansya ko kung ilan litro na yung nababawas sa kada biyahe ko. So dito, kitang-kita nyo na. Also, o nga pala, meron na tayong turn-by-turn navigation dito sa bagong 10R. So sa tulong yun ng Radiology app, hindi nyo na kailangan pang maglagay ng mga quad lock o kung ano man para mag-navigate sa daan kung saan kayo pupunta pag di nyo alam yung lugar. So at least may nakita na kayo sa dash nyo. Yung mga riding modes noon, yun pa rin yung mga riding modes na nandito sa bagong 10R, tulad ng sports, road, rain, then rider. Yun yung customizable riding modes. So meron kayong 4 na riding modes dito. Also bi-directional quick shifter, syempre hindi mo mawawala yun. Case para sa akin, sa X10 ang isa sa mga pinakamasarap sa pakiramdam na quick shifter. Kada hapak mo, kada upshift mo, iba yung feeling eh. Cockpit ng bagong 10R, right handlebar, ganun pa rin. Slide ang kill switch at ignition sa kaliwa, ganun pa rin. May cruise control pa rin. Walang nabago dito sa handlebar tsaka mga buttons. Pwera na lang dito sa steering damper na ginawa nilang silver. Dati black to eh. Pero anyway, ito pa rin ata yung dating steering damper, nag-iba lang yung kulay. Pwera sa dash, mirror, sa mga gilid ng fairings, walang nabago. And master brake cylinder, naka-Brembo pa rin kayo. Kaya ano to? May heated grip sa bagong 10R? Ba't ito wala? Siguro sa RR? Hindi, blue yung winglet eh. Ewan ko, siguro hintayin na lang natin yung variant na lalapag dito sa bansa natin. ZX6R intake. Parehas na parehas, grabe. Tinamad sila mag-design Rear section, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ganun at ganun pa rin. Andun pa rin yung nag-overlap na fairings, which is isa sa mga paborito ko sa itsura ng 10R. Karamihan sa mga superbike ngayon, may mga butas eh. R1, ano pa ba? Panigali. Actually, Panigali ba na pala? Parehas na taillight nga. So, sa mga magti-TST integrated taillight dyan, ubra pa rin yung luma. Gulong mukhang nabago. Bridgestone pa rin, pero this time, parang iba na itsura nito eh. Ba't parang mas naging slick to? So from RS11, Batlax RS11, sa 2021 to 2025, nag-switch na sila to Batlax RS12. Swing arm, ganun pa rin. So, for the rear suspension, binago rin nila yung settings dito. Pinababa nila ang fork height ng 2mm. Bago na rin yung linkage ayon sa Kawasaki para mag-compensate sa winglet na nilagay nila para sa extra 25% downforce. Same exhaust. Okay. So halos walang nabago headers, ganun pa rin titanium. Swing arm pivot height plus 2mm, bagong linkage at bagong Bridgestone Batlax RS12. So ito yung sinabi ko inyo kanina. Ay, ang ganda ng double R mga cutie pies. Mas malinis tignan. Bagay pala yung winglet kapag para sa body color, no? Ganda tignan, all green. Tapos minimalist na decals. Sa mga nagtataka, anong pinagkaiba ng single R sa double R? Well, unang-una yung presyo. Mas mahal ang double R. Itong nakaraan, 1.5 ata ang double R. Then, itong huling sa X10R, yung parang comic style decals na color green. Meron yung SRP na 1,19,000 pesos. So, 1,019,000 pesos. Then, kung ilalabas ang single R dito sa Pilipinas, siguro, tansya ko lang papalo to ng, well, di naman ganun kalaki yung pagbabago kasi. Siguro mga 1,000,000
30,000 pesos. Ganun yung magiging presyohan niya. Ewan ko, hindi ko pa alam. Siguro retain na lang natin yung announcement nila. Anyway, pagkaiba ng single R sa double R, sa itsura wala masyado bukod sa decals. Pero when it comes to internals, dun halos na bago mga titanium rods at kung ano-ano pa. Mas pinagaan and mas magandang gulong. Naka super core sa SP version 3 kayo doon. Mas magandang settings o tune ng mga suspension. Tsaka mas magandang braking system. So all that for additional almost 500,000 pesos. Mukhang ito nang may offer ng bagong 10R. Hindi siya yung katulad na from 2020 to 2021, yun talaga major update, nagbago halos yung itsura, ang daming features tsaka tech na nilagay. Dito napaka-minimal lang. So dito papasok ka ang malaking tanong. Kung meron kang 2021 to 2025 10R, kukuha ka ba nito? Maganda siya, oo, pero hindi worth it. Kasi kung yung winglet lang habol mo, bumili ka na lang ng winglet. Yung malaking display, well, siguro subjective to kung gusto mo mas malaki talaga yung nakikita mo. Pero kung winglet at display lang pagbabasehan mo, manahimik ka na lang dyan sa bahay mo. Pero kung first time mo magsa X10R, yun, sure ball, panalo to. Or kung meron ka mang 2016 to 2020 X10R, yun, panalong-panalo tong bagong 10R. Pero mas mamagal ng bahagya 10R ngayon. Pahigpit na kasi ang emission regulation natin ngayon eh. So, yung mga nagsisilabasang mga bagong motor ngayon, pababa yung performance. So guys, this is the all-new X10R. Well, wag natin siyang tawaging all-new. This is the new X10R. Let me know guys what you guys think, kung pasok ba sa panlasa nyo to, kung maganda ba siya, worth it bang mag-upgrade sa X10R? Let me know in the comment section down below. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like, at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo, so make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Titigan ko lang ulit one last time ang bagong X10R at see you po sa next content.